Samahan niyo akong gumawa ng order natin ng cookies para to sa mga nag-comment and sa mga nag-send sa akin ng private message na gusto nga nilang mag-order ng cookies. So ito, same recipes yung ginagawa ko para sa mga orders. So dito gumawa ako ng 7 flavors kasi 7 lang yung plastic bowl ko na ganito. And may nagtanong kung saan ko daw nabili itong bowl. Meron sa Baker's Hub, May Kawayan, Bulacan. Or if you're from the South, meron sa Cake City. So in each bowl, meron siyang 1 cup ng butter, 1 cup ng brown sugar, half cup ng white sugar, and then 2 teaspoons ng vanilla flavor or vanilla extract. Ayan, nangawit na si Kuya. So after mag-cream ng ating butter, sugar, and vanilla, ilalagay naman natin yung mga dry ingredients. We have 1 teaspoon of baking soda, and then 2 tablespoons of cornstarch. Ito yung secret ingredient natin, which is not secret anymore. Ito yung magbibigay ng chewiness, extra chewiness sa ating cookies. 2 cups of all-purpose flour in each bowl. And then, bago ko i-mix, nilagay ko na rin yung eggs. 2 eggs, I used large eggs. And then yan, i-mix ko na lang sila until well-combined yung ating mga ingredients. So, this is the base cookie dough recipe na pwede yung gamitin. Pwede yung lagyan ng iba't ibang flavors na gusto nyo. So, very versatile and maganda yung texture niya. Is chewy inside and crispy outside. And I guarantee you, hindi siya matamis talaga. Kasi personally, ayoko na matatamis na dessert. Kaya yung mga ginagawa ko, yung mga binibenta ko, hindi rin siya matatamis talaga. So after natin ma-mix lahat ng cookie dough natin, ready na tayo mag-flavor. And for the first flavor ng ating cookie, ito yung classic na chocolate chip cookies. So syempre, hindi ko ginamitan ng mga pucho-puchong chocolate chips lang. I use Callebaut Belgian dark chocolate chips. Nilagyan ko ng 3 cups of chocolate chips. And then minix ko lang, and that's our classic chocolate chip cookies. And for the next flavor, ito naman yung ating double chocolate chip cookies. Nilagyan ko ng 1/4 cup of cocoa powder and then 2 cups ng Belgian dark chocolate chips. And then 1 cup ng chopped almonds. Hinahabaan ko talaga kasi ang haba ng video na to. Nakakapagod mag-voice over. Yan, mix lang natin and then ito before ma-bake or bago natin i-bake, lalagyan ko ng sea salt on top para mas masarap. That's our double chocolate chip cookies with walnuts. And for the third flavor naman, ito yung ating oatmeal cookies. So ginamitan ko siya ng old-fashioned rolled oats. Ito yung magbibigay ng extra chewiness aside from the cornstarch. Kasi mas maganda daw to as opposed to using instant oatmeal. And then nilagyan ko din siya ng syempre chocolate chips and then 1 teaspoon of cinnamon powder and then 1 cup ng ating dried cranberries. Ayan, ang bango niya guys. So ayan na yung ating oatmeal cookies. And then fourth flavor natin yung ating matcha with white chocolate and almonds. Now for the matcha powder, you can use any brand naman. Basta hanapin nyo lang sa ingredient niya, dapat pure green tea leaves lang. Wala nang ibang ingredient na nakalagay. And syempre, babasihan nyo siya sa price. Kung medyo pricey, ibig sabihin, high quality yung matcha powder na gagamitin ninyo. And then, nilagyan ko ng 1 cup ng white chocolate. Gamit ko berries kasi wala na akong mabiling Callebaut na white chocolate chips. And then, naglagay din ako ng 1 cup ng sliced almonds. Yan, etong mga flavors na to, impromptu lang siya kung ano lang maisipan kong ilagay na flavor. Nababagay naman na, at syempre, magugustuhan ninyo. And ito naman yung next flavor natin, yung ube chocolate chip with cashews. So, naglagay ako ng 1 tablespoon ng McCormick ube flavor. And then, nilagyan ko din ng berries na white chocolate chips and then chopped cashews. And that's our ube with white chocolate and cashews. And next flavor natin yung ating fruits and nuts. Yung combination siya ng dried cranberries and blueberries. And then for the nuts, it has almonds, cashews, pistachios, walnuts, macadamia, and ano pa ba? Ayun lang ata.
Tapos syempre nilagyan ko ng ating dark chocolate chips ng Callebaut. Naglagay din ako ng additional macadamia and then additional na, ano nga ba nilagay ko? Dried cranberries. Ayan, para syempre siksik yung ating cookies. And for the last flavor natin, for the 7th flavor, ito naman yung ating Biscoff chocolate chip cookies. Naglagay ako ng about 2 tablespoons of Biscoff spread and then 1 cup ng ating Callebaut Belgian dark chocolate chips. Tapos nag-crush ako ng Biscoff cookies. Ineyeball ko lang siya kung gaano karami yung gusto kong ilagay dito sa ating cookies. And for additional texture, naglagay din ako ng chopped whole almonds. And after ko magawa lahat ng flavors, all 7 flavors ng ating cookies, pinaset ko na lang siya sa ref nang nasa bowl pa para hindi ko siya kailangan i-scoop isa-isa kasi wala nang space sa aking fridge or even sa freezer. Kaya scoop ko na lang siya pag ready na siya i-bake. And yung ginagawa ko ngayon, ini-scoop ko na yung mga na-chilled na cookie dough. Mga almost 24 hours din silang naka-chilled and medyo matigas siya. Kaya challenging pag ini-scoop ko siya. I'm using a large size na ice cream scoop. And nakatimbang sila between 94 to 99 grams. Hindi ko sinasaktong 100. Hindi ko alam kung bakit. Pero okay naman siya. Malaki pa rin yung cookies natin. And ito yung second flavor natin, yung ube with white chocolate and chopped cashews. Although itong batch na itong ginagawa ko, orders na siya, medyo na-challenge ako. And mamaya makikita niyo yung reason why. Well, one of the reasons na na-challenge ako because I used Callebaut na finest Belgian dark chocolate chips. So it's a couverture chocolate which means na parang it's the purest of the pure pagdating sa mga chocolates. Na once binake mo siya together with a cookie dough, talagang nagme-melt siya. So nag-spread talaga yung cookies mo. Unlike pag gumamit kayo ng mga regular na chocolate chips. By the way, yung ginamit ko sa R&D ko nung nag-develop ako ng recipe na to, ginamit ko yung Guittard na brand which is the dark chocolate and white chocolate chips. Yung Guittard, na-retain pa rin niya yung form ng or yung shape ng chocolate chip. So hindi siya nagme-melt, hindi nag-blend sa cookie dough. Pero kung ako papipiliin, I'll stick to Callebaut talaga. First, yung quality and yung taste niya talaga. Masarap talaga siya once ma-bake siya and mag-blend sa cookie dough. Would you believe mas nalilesen yung sweetness niya? Actually, hindi na matamis yung cookies itself, pero once na ginamitan ko nung Callebaut nga, talagang parang nawala yung sweetness niya, nalalasahan mo lang talaga yung pagka-chocolate ng chocolate chip cookies. Kaya ang challenge na lang dito is yung pagka-spread ng cookies using Callebaut dark chocolate chips. Kasi syempre kung ibebenta mo siya, gusto mo uniform lahat ng sizes ng cookies. Pero syempre kung hindi naman issue sa inyo na nag-spread siya or medyo payat siya, wala naman tayong problema doon. Masarap pa rin and maganda pa rin yung texture ng cookies natin. Crispy outside and soft and chewy inside. Ganun pa rin siya guys. And actually, meron akong isang batch ng chocolate chip cookies dito sa ginagawa natin na medyo na overburn, nasunog siya. Na hindi ko na sinama sa order. So, nireject ko na siya pero mas nagustuhan ko siya na medyo sunog. So, yung nakita nyo kanina, yun yung mga cookie dough na chinil ko na bago ko i-bake. And then, dun ako nag-bake initially dun sa oven ng mama ko yung gas range. Yung Beko yung brand ng oven. So, ginawa ko yung 3 layers. So, ito yung 3 tray ng oven. First time ko magbe-bake ng gantong way na 3 layers. So, inon ko yung fan, convection yung gamit ko. And tinry ko yung kung magiging even yung pagka-bake niya. And I was a failure. Hindi maganda yung naging result. Etong nasa top layer, medyo nasunog yung ibabaw. Etong nasa gitna, underbake. Etong ilalim naman, sunog yung ilalim. So, hindi talaga maganda. Ayan yung result niya. Etong nasa bottom part, ayan yung nasa top layer ng oven. So, makikita nyo, sobrang nag-spread and nag-crease up na yung top niya. So, tinatry kong remedyoan siya. Ginagamitan ko ng ramekin na 4 inches yung diameter niya para equal yung shape and size ng mga cookies na mabibake natin. And yung iba, okay siya. Nagawa ko ng paraan. Pero ito ngang nasa bottom part ng video, ayan, since medyo malutong na yung ibabaw, nag-crack na siya nung nire-reshape ko siya using the ramekin. So, ito reject siya. Pero actually, ito yung nagustuhan ko. Tinry ko siya. Tinikman ko siya after mag-cool down. Mas nagustuhan ko siya, guys. Ang lutong na exterior niya, pero chewy pa rin yung texture niya sa loob. And ito yung sinasabi ko using Callebaut na dark chocolate chip. Wala kayong makikitang chip
na shape, kundi nag-melt talaga yung chocolate niya, nag-blend sa dough. So at this point, tinigil ko na mag-bake dun sa Beko. Dito na ako, bumalik na ako sa oven ko na Hanabishi. My ever dependable na Hanabishi. Kahit hindi na stable yung heat niya, gamay na gamay ko na yung oven na yan. Kahit nag-iiba siya ng temperature, okay na siya sa akin. Nakakapag-bake ako ng anything na gusto ko. Kaya balik ako dito sa Hanabishi. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Ito yung na-reject natin kanina, yung chocolate chip cookies na overbake yung top. Ito yung nasa top layer ng oven kanina na tinatry kong i-reshape. Okay naman siya. Nakita nyo na nabilog pa rin natin siya pero nga nag-crack na yung ibabaw. So reject na siya and lumutong siya. Lumutong exterior pero yung inside niya soft and chewy pa rin, which is nagustuhan ko talaga. Kanina ko pa siya pinapapak. And eto naman yung nasa middle layer ng oven na medyo na underbake. Kaya binake ko pa siya for 1 minute para lang maluto yung gitna. So reject pa rin yan kaya for personal consumption na yan. So eto naman, na package ko na siya individually using yung brown paper na to. Pero kita nyo naman, lumalabas yung grease niya, yung butter na absorb ng paper. Kaya pinalitan ko pa rin siya. Nag-order ako sa Baker's Hub ng plastic. Although wala silang resealable, eto na lang yung open tapos in-scotch tape ko na lang. And yung box, kasi previously nakabili ko ng box na 5x5, hindi pala kasya. So buti na lang meron silang 8x5 ata, basta ganun. Basta kasya yung 7 pieces of assorted cookies na ginawa natin. Actually kanina nag-iisip ako ng paraan kung paano siya magiging even lahat ng cookies. So naisip ko gumamit ng tart ring. So naganap ako sa Lazada. Meron naman ako nakita na 3.5 pero gusto kong size ng cookies kasi 4 inch. Ito kasi 4 inch yung size ng cookies na ginawa ko. So itatry ko yon para mas maganda yung kalabasan ng cookies natin. Although dito maganda na siya, wala akong problema dito. I like the rustic look ng cookies. And yung ano naman dito talaga, yung pambenta natin yung lasa and yung texture ng cookies natin, which is di man ako mapapaya sa inyo. I'm selling this for $8.50, assorted box of 7. Hey guys, what's up? So may sasagutin lang akong message na na-receive ko from Viel na taga Bataan. Ang sabi niya is ginawa daw niya yung recipe ng chocolate chip cookies na shinare ko sa YouTube. And chinil niya yung cookie dough overnight tapos yung binibake na niya is nag-spread out daw or nag-flatten yung cookies. Now don't worry kasi na-experience ko din yan. Ito yung mga recent orders ko ng cookies. As you can see may mga cookies na nag-spread talaga, may mga hindi. So depende yan sa mixins na ilalagay nyo, depende sa brand and yung type ng chocolate. Kahit isang cookie dough recipe lang siya, may mga mag-spread talaga. So wala akong babaguhin sa recipe na to kasi number 1 naman sa akin talaga is yung texture niya, yung lasa. Kaya ang ginagawa ko dun sa mga nag-spread na cookies, pagkatanggal ko sa oven, habang mainit pa, nire-reshape ko na sila agad. Ginagamitan ko nitong ramekin, 4 inches yung size nila para lahat ng flavors pare-pareho. And actually, the moment na nire-reshape nyo sila, mas gumaganda yung itsura, mas nagiging rustic yung look. Kasi mas lumalabas yung mga cracks, yung mga wrinkles ng cookies. So pag nag-set sila and lumamig, maganda na ulit yung itsura ng cookies. Hey guys, what's up? And I just want to share my happiness today because finally dumating na yung matagal ko nang in-order from Lazada. In-order ko to siguro mga 2 weeks ago and in-expect ko na pagdating ko from Jensen, nandito na siya. Pero finally, dumating na siya today, kaya isi-share ko to sa inyo. Ito yung mga tinatawag na tart rings. Pero gagamitin ko siya sa cookies. This is same size sa mga cookies na ginagawa ko. 4 inches yung diameter. Medyo nahirapan akong hanapin siya. 24 pieces na yung in-order ko para ma-maximize yung tray ng oven para kahit magtabi-tabi sila and mag-spread yung cookie dough, wala tayong problema, hindi na natin kailangan i-reshape. And perfectly round yung mga cookies natin paglabas ng oven. Kaya naman I'm very excited na itry na siya for the first time kung ano magiging itsura ng mga cookies natin. Look at these perfectly round cookies. And these are achieved using tart rings. Now I've been baking my cookie recipe for 3 weeks now. And always some of the cookies ended up flat because they spread too much while baking. And that's why I still need to reshape them while they're still hot to get that evenly round cookies. And that's an additional work, especially when you have to make a lot of cookie orders. Finally, I thought of a solution to prevent my cookies from spreading too much. I purchased these 4 inches tart rings and tried using them on my cookies
to see what the outcome will be. And I'm so happy with the result. Each cookie comes out perfectly round. Although the matcha cookies, ube, and the double chocolate chip cookies did not spread as much because of the additional powder I put in the cookie dough, which hold the structure of these cookies. So my problem now is that these cookie flavors did not spread as much as I would want. But that's okay, it's a good problem. I bake my cookies at 200 degrees Celsius. Without the rings, it's 14 minutes, but with the rings, I bake them for 16 to 18 minutes. I did not want to change or modify the recipe, only to achieve the look that I want, or even to prevent it from spreading. Because for me, this recipe is perfect. The texture, the taste, the sweetness. And actually, it's not sweet at all. But no matter what the outcome is, it's still the same chocolate chip cookie goodness that I would love to bake and eat. So as you know, gumagamit ako ng mga tart rings for my cookies kasi yung recipe nito talaga nag-spread. So hindi ko siya babaguhin. May mga nagsasabi, baka kulang sa flour, baka masyadong maraming butter. Ganun talaga guys. Hindi ko babaguhin to kahit anong sabihin nyo. Kasi for me, perfect yung texture niya. So wala akong dapat baguhin. So ako na mag-a-adjust. Naghanap ako ng solusyon, nakita ko tong tart rings, and ito na yung pinakamagandang solusyon para dito sa recipe ng cookies. Maliit na investment lang pero actually malaki na itutulong niya. Kasi yung baking tray ko, yung size niya is 12 by 16. So instead na 6 cookie dough lang yung nalalagay ko, ngayon with the help of tart rings, siyam na yung nalalagay ko. Kasi tabi-tabi na sila. So kahit magtabi-tabi sila, since may ring na sila, so kahit mag-spread, di yan sila magdidikit-dikit. And every time perfect and even round yung shape ng cookies paglabas sa oven. So naging standard na 7 flavors yung laman ng isang box na ginagawa ko sa orders. Yung size ng box ko is a loaf box actually. It's 8.5 by 4.5 by 3. And yung cookies natin is 4 inches. And yung mga flavors pala dito, merong classic chocolate chips, double chocolate chips, oatmeal cookies, fruits and nuts, matcha, ube, and this time, instead of Biscoff, kasi wala akong mabiling Biscoff spread. So, ginawa ko na lang is coffee crumble. So, may coffee flavor siya, and then may fruits and nuts, and then chocolate chips. And maganda din palang investment kung madalas kayong magbe-bake ng cookies, or gagawin nyo itong business, is mag-invest na lang kayo sa silicone mat. Medyo pricey nga lang siya, pero maganda dito is non-stick na siya, tapos pwede mo pa siyang gamitin ng paulit-ulit, at pang matagalan talaga siya. And balik tayo dito sa tart rings. Ang maganda dito, pagkatapos mo mag-mix ng cookie dough, hindi mo na siya kailangan i-chill or i-ref or i-freezer. Pwede mo na siyang i-bake agad. Especially kung nagmamadali ka. So hindi mo na problemahin na baka mag-overspread sila and maging flat yung cookies mo or magdikit-dikit. So yun ang magandang nagagawa ng mga tart rings. Sa prevent niya yung mga ganon. So hindi mo na problemahin talaga siya. Kaya mas napapadali yung trabaho. Pero syempre, applicable lang to dito sa recipe na to. I don't know about any other recipes ng cookies. Yung iba kasi hindi naman kailangan na ginagamitan ito or sobrang nag-spread. Ito kasi minsan talaga may tendency na mag-overspread talaga sila. So, just to prevent that, naisipan kong gamitan siya ng tart rings and it works for me. So ito na yung ating costing video kung paano ako nagko-cost, especially pag may bago akong tinatry na produkto and binibenta ko siya. Alright, so ito yung basehan ko guys. Alamin muna natin yung formula natin sa pag-compute ng ingredient cost. Ingredient cost means kung magkano yung presyo na nagamit natin. Kunwari sa 1 kilong asukal, ang nagamit lang naman natin is 100 grams lang. So magkano yung 100 grams sa presyo ng 1 kilong asukal. So, yun yung ingredient cost. Ang formula niya is amount used, yun yung 100 grams. Example lang to times the price kung magkano nyo bili asukal and then kung gano'ng karaming asukal yung nabili nyo. So, let's say 1 kilo. So, yun ang kukumputin natin for the ingredient cost. So, for the recipe ng cookie dough natin, makakagawa tayo ng 14 large size cookies. Example lang to na 14 yung magagawa natin. So, we have 225 grams ng butter. Ang presyo na is 150 pesos. So, yun siya, 150. So, ito na yung computation natin. Sa 1 kilong asukal,
or brown sugar, ang bili nyo is 45 pesos. Pero ang nagamit nyo lang is 200 grams. That's probably 1 cup ng brown sugar. So, ang formula natin, amount used times price divided by total weight. So, 200 grams yung amount used times the price, which is 45 pesos. And then yung total weight is 1 kilo or 1,000 grams. So, 200 grams times 45 divided by 1,000. Kaya tayo merong 9 pesos. So, yung 200 grams ng brown sugar sa 1 kilo is only 9 pesos. So, yun yung isasama natin and i-compute natin later para makuha natin yung total ng raw ingredients natin, kung magkano yung nagastos natin. So, ganun din yung i-apply nyo sa white sugar and then sa vanilla, and estimate ko lang baking soda, cornstarch, and all-purpose. Same formula lang. Ang all-purpose flour na gamit natin is 300 grams. So that's times 75 pesos divided by 1 kilo or 1,000 grams. So sa 300 grams ng 1 kilo, ang presyo niya is only 22 pesos and 50 cents. And then we need 2 eggs. Kunwari 8 pesos yung isa, so 16 pesos, dalawang itlog. So ito na yung mga mix-ins. Gumamit na tayo ng mahal na chocolate chip cookies. We use Callebaut na 2.5 kilograms. Ang presyo niya is 1,770, pero nagamit lang natin is 150 grams. So, ang presyo ng 150 grams is only 106.20. So, again, formula, 150 times 1,770 divided by 2,500 grams. 106.20. And then, ganun din, gumamit tayo ng walnuts and then dried cranberries. And then, for other expenses like gas, electricity, and water, that's 150 pesos. Estimate lang yon, kunwari lang. So ito total na natin siya. So naging total natin is 587.20. And then nakagawa tayo ng 14 cookies, so divide by 14. So per piece ng cookie is 41.94. And then syempre gumamit tayo ng packaging. Nakabili ko ng pouch na 200 pieces for 120 pesos. So 14 pieces lang naman yung nagamit natin for 14 cookies. So computation niya is 14 times 120 divided by 200. So that's 8 pesos and 40 cents. And then yung boxes natin na 310 pesos, 20 pieces yung laman. Dalawang box lang naman yung nagamit ko kasi yung per box is 7 pieces yung laman. So dalawang boxes lang kailangan natin. Ang presyo niya is 15 pesos 0.50. And then eto na exciting price, ibebenta na natin siya. So i-total na natin yung 587.20 na raw ingredients plus yung pouch and yung box na 840 plus 1550 na boxes. So that's a total of 611.10. Tapos kung makikita nyo merong times 3, saan galing yung times 3? Well, sabi ng friend ko or I heard it from somewhere na kapag daw food business, dapat times 3 mo tina-times or binumultiply yung raw ingredients mo or materials para somehow hindi ka lugi, fair sa customer, fair sa'yo na may kita ka, ganyan. So, para fair, times 3. So, since malaman ko siya, ganun ko ina-apply kapag nagko-cost ako or may bago kong produkto na i-introduce or ibibenta, ito yung ginagawa kong computation. Times 3 lagi from the raw materials and ingredients. So, from 611.10 times 3, ang naging total niya is 1,833 pesos 0.30. Pero yung 1,833, so kung i-divide nyo siya by 2, since dalawang boxes yung nabenta ko, lumalabas siya ng around 916 pesos. Pero in actuality, wow, binenta ko lang yung cookies ko ng 850 per box. So, ganun ako nagpe-presyo. Pag may na-compute na ako, I play around the price, the computed price. So, talagang binababaan ko ng konti para hindi naman ganong medyo mamahalan yung mga bibili. And syempre, quality pa rin yung binibenta ko. Pero yung presyo, hindi siya ganong kamahal. Affordable pa rin. Kumita ako and happy yung customer. So, okay na ako doon. 850 for a box of 7 assorted cookies. Alright? So guys, pagbasihan muna natin tong 1,833.30 and compute natin kung magkano yung naging profit natin. So i-minus lang natin from 1,833.30 yung 611.10. Ang profit natin is at 1,222 pesos and 22 cents. So guys, ano pa natin nyo, mag-cookie business na rin kayo, especially now, magki-Christmas, magandang racket to, especially naghahanap ko yun ng extra income. So, ibenta nyo siya sa mga family, friends, mga office mate. So, maganda yung profit dito guys.
So again, yung recipe natin sa YouTube channel ko, Kuya Boyet. And again, hindi ako mapapaya sa recipe na to kasi ito yung recipe na ginagamit ko rin na pambenta ko. And na-tried and tested ko na siya ilang beses and ito na yung go-to recipe ko ng cookies. If i-flavor mo lang siya, depende sa kung anong gusto mong ibenta or gawin na flavor ng chocolate chip cookies. So yun lang guys, thank you for watching and have a great day. Bye!